Mapagpalang araw pong muli, mga minamahal. Kamusta na po kayo? Muli po makaroon tayo ng simpleng devotion for the day. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ang maraming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay, sa iyong katapatan, sa kabila ng aming mga sablay, sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy kayo po nagpapalat, nagkakalob ng kalakasan sa bawat araw ng aming mga buhay. Maging sa iyong mga provisyon, sa aming mga mahal sa buhay, at sa iyong pag-iingat. Salamat po, Ama. Dalangin po namin, O God, na patuloy kayo nga po manguna sa aming buhay. Lumalapit po kami ng buong kapakumbabaan sa dakilang trono ng iyong biyaya. Humihingi po ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan at patuloy, O God, siyasatin mo nga po ang aming mga puso. Lahat po ng aming sinasabi, iniisip na way magbigay po ng kaluguran sa iyo. Pagpalain mo nga po, O God, maging simpleng devotion ito at maging blessing sa bawat isang nakikinig. Sa iyo lamang po ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia sa Book of Nehemiah, chapter 1, basahin po natin yung ilang verses. Ang sabi po ng verse 1, "The words of Nehemiah the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and asked them concerning the Jews that escaped, which were left of the captivity concerning Jerusalem. And they said unto me that the remnant are left in the captivity there in the province in a great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also in broken down, and the gates thereof are burned with fire." Salamat po sa salita ng Diyos. Ito mga minamahal, yung time na dumating po, ito po si Hanani, nakamag-anak nitong si Nehemiah. At ito po si Nehemiah ay nandun siya sa kaharian, sa Shushan Palace, mga minamahal. At siya po ay king bearer, yung cup-bearer ng hari. Kaya nga mga minamahal, ang ganda ng kanyang katungkulan. Subalit nung marinig po niya ito, ano po nangyari sa kanya? Sabi ng verse 4, "It came to pass, when I heard this word, I sat down, wept and mourned certain days, and fasted and prayed." Nanalangin po siya Inihingi niya ng tawad yung mga nagawang kasalanan ng kanyang mga nino. Sapagkat alam niya na ang nagiging nature po kasi ng Israel that time, mga minamahal, lalapit sa Diyos, manunumbalik, at pagkatapos ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po naging trending kung babalikan po natin sa history. Kanya nangyari, mga minamahal, ay inihingi niya ito ng tawad. Sabi po, pag binasa po natin buong chapter 1 and chapter 2, makikita natin itong istorya doon, mga minamahal. Kanya, siya po ay lumapit at nanalangin sa Diyos. Nagpasting po siya, mga minamahal. At ang sabi niya, mga minamahal, sa verse 8, "Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nation." Sa kasalukuyan, mga minamahal, ay maraming walls ang nasisira. Sa Israel, nagigera po sila. Sa Gaza, bagsak ang maraming kabahayan. At sa patuloy na away nito, buti na nagkaroon sila ng ilang araw ng ceasefire. Subalit patuloy ang pagbagsak ng mga bomba, mga missile na nagpapabagsak ng maraming kabahayan at maraming buhay po nawawala doon po sa Israel right this time, mga minamahal. Kanya makikita ho natin na tuloy-tuloy ito, even the time pa noon, meron ng away, meron ng gera. At marami nga po dito nakikita natin na yung walls of Jerusalem ay bagsak. Kanya po anong ginawa nito si Nehemiah? Nakita po siya nung hari sa chapter 2 verse 2, sabi niya, "Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad? Bakit ka malungkot? Seeing thou art not sick, which is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid." At sabi niya po sa hari, sabi ng verse 3, "And said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire." Alam niyo, mga minamahal, sinabi niya sa hari, naging open siya. Bakit ako hindi malulungkot na ang aking bayang Israel, yung aking mga ninuno doon, ay bagsak yung kanilang walls, sapagkat sila ay napipighati dahil merong gumera po sa kanila, mga minamahal, sabi niya sa hari. And then, ang sabi ng hari, "Then the king said unto me, For what dost thou make it request? So I prayed to God of heaven." Sabi niya, mag-request ka. Anong nais mo?
Kaya ganun po ang ginawa ni Nehemiah. Nag-request sa hari, nabigyan siya ng mga timber, nasulatan yung mga governor na mamahala upang ibigyan siya ng mga kahoy na gagamitin. At ganun niya po ang ginawa niya. Hindi siya nag-atubili na gumawa ng sulat sapagkat yun po ay kinakailangan. Nagpaalam siya sa hari, pinayagan siya na gagawin yung pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Subalit, nung marinig po ito ng mga ilang tao tulad ni Tobiah, mga minamahal, nang marinig nila ito, ano po sabi dito? But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant of the Amorite and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us and said, "What is this thing that you do? Will you rebel against the king?" Ito ang nangyayari mga minamahal sa buhay. Kapag may mga taong bagsak ang walls, bagsak ang kabuhayan, bagsak ang reputasyon, bagsak ang maraming pangarap, may mga tao pa rin na mangungutya sa atin, na hindi nandun yung kanilang atensyon na para tulungan. Subalit ang sinasabi po ng banal na kasulatan na, "Brethren, if ye be taken in a fault, ye which are spiritual, restore such one of the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, so fulfill the law of Christ." Yan po sabi ng Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Ito makikita natin. Marami po kasi ang walls ng bagsak, mga minamahal. Walls of relationship ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya, kamag-anak, kaibigan. Bagsak ang mga walls na yan na kinakailangan restore. At marami pa ang nakakalungkot isipin na sinasabi natin so-called na kapwa natin mga Kristiyano, bagsak ang ating pakikitungo, bagsak ang ating pagtingin, sapagkat mga minamahal, ito ho yung nangyayari sa kasalukuyan na sa larangan nga ng social media, ito yung malaking faktor Tatandaan ho natin, when you open up the Facebook, ang sabi doon ng Facebook, open up your world. So, bubuksan mo yung world But ang sabi ng Biblia, do not conform to this world. Wag ho na tayong mag-conform. Subalit, gagamitin natin ang social media na maging blessing po sa mas maraming tao at gamitin natin ito upang lalong maluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Marami pong walls, mga minamahal, ang bagsak na kinakailangang i-restore sapagkat ito ang ating nais gawin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na tayo ho'y mag-restore. Ang sabi ho ng Hebrews 13:16, "But do good unto the communicate and forget not, for with such sacrifice God is well pleased." Natutuwa ho ang Diyos, mga minamahal kapag ho tayo ay gumawa ng maganda at nakipag-communicate, lalo na sa ating mga kapatiran. Ano ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 10? "And we have therefore opportunity, let us do good to all men, especially unto them who are in the household of faith." So, if we have opportunity to do good, do it right. Wag na nating patagalin pa. So, marami pong walls. Dito po sa istorya, mga minamahal, Nehemiah, nakita natin dito na kung paanong dinamdam niya yung pagbagsak ng walls of Jerusalem. Anong sabi niya po, mga minamahal? Doon sa verse 17, "Then he said to them, Ye see the distress which we are in now, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we are be no more reproached. Then I told them one of the hand of my God which was good upon me, and also the king's word that he had spoken unto me. Then he said, Let us rise up and build." So they strengthened their hands for this good work. So, ganun ho ang kinakailangan natin gawin. Let us get up. Sa buhay natin, tayo man ay nadapa, tayo may nasumasob, tayo po'y bumangon. Maraming pagkakataon ng buhay po natin, mga minamahal, ang walls po natin ay bagsak. But, ang pagkakataon binibigay ng Diyos sa atin, God give us a new day para po ma-correct natin ang mga pagkakamali na nakaraan, mga minamahal. And these are the things na kinakailangan natin pong isa puso sapagkat marami pong walls ang sira ngayon. When people are throwing you stones, wag mo nating ibalik yan. Use that stones to make that as bridge. Papunta po to reach out them. Kapag yan ay nakagawa tayo ng maraming bridge, ibig sabihin maraming mods sa atin. Wag mo nating gayahin yung ginagawa ng sanlibutan na kapag tinira tayo sa social media, titirahin. No, meron pong Diyos na higit nakakalam ng lahat ng bagay.
tayo po ay magtulungan upang bumangon, upang sa ating mga buhay, ang Diyos po ang maluwalhati at ang Diyos po ang makita. Marami pong walls ang sira ngayon, mga minamahal. At kinakailangan nating ipanalangin ng bawat isa, lalo na po ang walls of relationship sa pamilya, walls of relationship sa mga kapatiran, sa kaibigan, na wala pong ibang mag-aayos niyan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang sa pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa Kanya. Kanya, sa bawat isa na wala pang tamang relasyon sa Diyos, God is knocking at the door of your heart, naghihintay lamang na Siya ay ating pagbuksan. Huwag na tayo magkatubili. This is the time na ang Panginoon ay gawin nating kapartner sa ating mga buhay. Nawa, sa simpleng palalang salita ng Diyos, ito po ay nakatulong po sa atin. Walang ibang mag-aayos ng problema natin, kundi ang Panginoon lamang. Naway pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa palala mo na sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Sa buhay nga po ni Nehemiah, nandun po ang kanyang puso, ang kanyang concern na upang muling itayo ang walls of Jerusalem. Marami pong walls sa aming buhay ang bagsak, Panginoon. Subalit kayo lamang aming inaasahan na magsasaayos ang lahat ng ito. Pagpalain mo nga po ang bawat isa, kayo pong patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Pilalapit namin, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.